Mapagpalang umaga po sa kanilang lahat, sa mga nanonood, nakikinig sa oras na to. Ito po sa TSCCFI. Welcome po muli sa ating pong morning tilaok or morning devotion na ginaganap po araw-araw. At minsan pa, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa iyo, yung panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong opportunity muli na makapaghatid ng um, magandang balita mula sa iyong mga salita para sa mga nanonood at nakikinig sa oras na to. Kayo po yung mag-bless sa kanila. Kayo po yung manguna sa kanilang mga buhay. Panginoon, wala po akong magagawa kung wala rin po kayo. Maging sa mga nanonood, alam po namin na sino kami sa harapan mo. Kami, Lord, ay patuloy na mga tao na nangangailangan ng help mula sa iyo. Kaya minsan pa, kayo po ang manguna sa aralin na ito at ikaw po yung makapagbigay patuloy ng kalakasan sa mga nanonood at nakikinig sa oras na ito. Muli, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagpapasalamat, sa iyo po ang dakila, pagbibigay ng kadakilaan sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Po, mula po sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po dito, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ang prayer focus naman po natin mula po sa verse na to is, pray that we trust God fully even in life's toughest moments. At ang prayer points for natin for today naman is prayer for the country and elect officials. Pray for God's guidance in every decision that honors Him and blesses our nation. So, itagalog po natin yung Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi po dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, ang team po natin sa week na ito is a life that glorifies God. So, yung sa Hebrews 11:6 naman po, sa binasa namin, ang title ko naman po dito is A Life That Pleases God. Kasi minsan tatanong natin sa ating sarili, ano na ba yung nagawa natin para ma-please natin ang ating Panginoong Diyos? Ano na ba yung mga naisip, nagawa natin na sa tingin natin ay naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Kasi kung titignan natin ang mga tao ngayon, tumingin ka sa mga paligid, ang mga tao ngayon, yes, pumapasok sila sa isang religion. Yes, gumagawa sila ng mga mabubuting bagay o kahit ano-anong mga iniisip nila na ay makalulugod to sa ating Panginoong Diyos. Pero alam nyo ba yung sinabi ng Hebrews 11:6 na without faith, it is impossible to please God. Yes, hindi naman pala sapat yung pagiging mabuti, hindi pala sapat ang pagiging mabait, hindi rin pala sapat ang pagiging relihiyoso. Mapiplease mo ang maraming tao, mapiplease mo yung mga ginagawa mo, sinasabi mo, kahit mag-quote ka ng mga magagandang salita sa Facebook mo. Pero sabi nga nun, kung wala ka namang faith, hindi mo mapiplease ang ating Panginoong Diyos. So mayroong ilang mga pointers po na patungkol po sa verse na binasa natin. Una po is a life that pleases God. It begins with faith. Kaya sabi po dito, without faith, it is impossible to please God. Kasi pag sinabi nating faith, hindi lang to basta naniniwala ka sa ating Panginoong Diyos, kundi yung talagang buong buhay mo. Sabi nga ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Yung buong buhay mo, talagang inialay mo na sa ating Panginoong Diyos. Kasi maraming tao, alam nila na nag-exist talaga ang Diyos, pero hindi yun nakikita sa kanilang buhay o hindi nila sinasabi sa kanilang mga pananalita na totoo ang Diyos. Kasi sabi naman ng Bible kahit naman ang mga demonyo naniniwala na meron lamang isang Diyos at nanginginig pa. Kaya nga, pag sinabi nating faith, talagang nagtatrust tayo, halos isuko talaga na natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Talagang nagdedepende na tayo sa lahat ng iniisip, lahat ng ginagawa natin. Nakadepende na tayo sa ating Panginoong Diyos. At doon natin makikita si Noah.
Kasi yung buhay ni Noah, nabuhay siya sa panahon na ang paligid niya na ang mga tao ay punong-puno ng kasalanan. Pero nung nag-warn ang Panginoong Diyos na magkakaroon ng pagbaha at may iniutos sa kanya na gumawa siya ng arka, kahit hindi niya alam na kung saan magmumula yung tubig o yung ulan para magkaroon ng pagbaha, pero naniwala siya. Hindi man niya nakikita kung anong pwedeng pagmula ng pagbaha, pero naniwala siya at sinunod niya yung ating Panginoong Diyos. Kasi maraming tao, to see is to believe. Maniniwala lamang sila kapag nakita na nila. Pero sa ating Panginoong Diyos, believe first and then you will see. Kasi sabi nga, nung ginawa yun ni Noah, yung faith niya leads to obedience. Kaya nga sa bawat isa po sa atin sa panahon natin ngayon, wag po natin isipin, yes, kumpleto tayo sa attendance natin sa church, magaganda yung mga bagay na ginagawa natin para sa ibang tao, nakakatulong tayo, pero sabi nga, hinahanap pa rin ng ating Panginoong Diyos yung faith. Dahil yung salvation begins when a person starts trusting God and not themselves. So pangalawa naman, a life that pleases God believes that God is real. Tandaan natin na totoo ang ating Panginoong Diyos. Kasi hindi naman tayo basta nilikha lang ng Panginoong Diyos. Yung buhay natin may purpose. Nabubuhay tayo sa panahon natin ngayon dahil may dahilan. Sabi nga na nilikha tayo ng ating Panginoong Diyos para magpuri, para magsamba sa ating Panginoong Diyos. Tandaan din natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Ang Bible na salita ng Diyos ay totoo. Ang kasalanan may consequences. Na ang eternity is real din. At yung judgment ng ating Panginoong Diyos ay totoo. Yes, meron pa rin mga tao na naniniwala na alam nila na nakikita ng Diyos ang buhay ng tao. Totoo naman po yun. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Diyos kung ano yung nasa isipan natin. Alam ng Diyos kung ano yung mga nagagawa nating mga pagkakasala. At yun yung isang bagay na napakabuti sa atin ng ating Panginoong Diyos. Habang nangyayari pa yung awa at habag ng ating Panginoong Diyos, meron pa rin ginagawa na way para ma-save yung mga tao. Pero nasa mga tao na lang ang decision, yung final decision nila kung susundin nila yung paraan ng Diyos para maligtas. Yung para bang yung tao na nalulunod na, tapos inabutan siya o hinagisan siya ng life ring. Pero nasa kanya yon kung tatanggapin niya yung tali o yung life ring na yon para maligtas siya o mananatili siya kasi iniisip niya may Diyos nga na magliligtas sa kanya. Pero yun na yung way ng Diyos para pala siya ay iligtas. So ganun din sa bawat isa sa atin. So marami ng mga mangangaral, marami ng mga humahayo na sinasabi nila ito yung plan ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Nasa kanila na lamang kung susundin nila yon. Tandaan natin, wag naman mahuli ang lahat. Pangatlo naman is a life that pleases God. It seeks God earnestly. He rewards those who diligently seek Him. Kasi ang panahon natin ngayon, maraming tao na nagsisik ng success, mas hinahanap nila kung paano magkaroon ng pera, ng kaperahan, ng mga pleasure, ng recognition. Yan po yung una nilang mga naiisip kaysa unahin nila o isip nila yung ating Panginoong Diyos. Yung mga bagay na pang sarili, hindi na yung mga bagay na patungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya titingnan natin, ano yung puso nila? Empty. Bakit? Kasi nung nilikha tayo ng ating Panginoong Diyos, yung heart natin, walang pwedeng makapagpupuno ng happiness noon, kundi yung happiness na nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Kasi minsan yung tao makapagmaligayahan lamang yung sarili nila, iba-ibang klaseng mga ginagawa nila, nagpe-pleasure sila o nagtatrabaho sila para mapunan lang, maging masaya lang sila. Pero tanda natin, ang happiness natin ay walang iba kundi sa piling ng ating Panginoong Diyos. At wag na maging huli na pala ang lahat para maisip natin na hanapin natin ang ating Panginoong Diyos. Kundi ngayon pa lamang na malakas na tayo, ngayon pa lamang na nabubuhay tayo, ngayon pa lamang na nakikita na natin yung bawat signs na malapit nang babalik ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng Bible, today na yung day of salvation ng bawat isa sa atin. Tandaan natin ang sinabi ng Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya, ay imposible natin mapalugdan ang Diyos. Hindi sapat
na nasa isang relihiyon tayo, hindi sapat na mabubuti yung ginagawa mo, hindi sapat na yung mga sariling pagsisikap mo, pero para sa sarili mo lamang yon. Dahil ang buhay natin na malulugod natin, mapiplease natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga, ang lahat ng yon ay nagsisimula sa pamagitan ng pananampalataya. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili sa oras na to, do we really trust God? Talaga bang nagtitiwala tayo sa ating Panginoon? Dahil when people or when a person places faith in God, that is the beginning of a life that pleases Him. Sabi nga ng prayer, Lord, not my will, but yours, your will be done. So let us pray, hallelujah, Panginoon. Minsan pa, dinadalangin po namin yung wholeheartedly na magtatrust namin sa iyo na kahit yung moment na talagang hirap na, yung toughest moments ng aming buhay, ng paglilingkod namin sa iyo, andun pa rin yung pagtitiwala namin, andun pa rin yung pagbibigay namin ng pagsuko ng aming mga buhay sa iyo, lalo na sa panahon ngayon na ang paligid ay punong-puno na ng kasalanan, ay hindi pa rin mawala yung pagtatrust sa iyo. Dahil alam po namin yung way mo, yung salvation na binibigay mo, na ikaw, kung ikaw po yung mangunguna ng aming buhay, alam po namin, Panginoong Diyos, na magiging payapa, magiging maayos yung kalagayan ng bawat isa sa amin. Nawa, yun po yung mangyari na maibigay nila yung kanilang mga buhay, buong puso, buong kaluluwa, at ng buong kalakasan sa iyo. Dalangin din namin sa iyo yung country, yung mga elect officials, na ikaw po yung mag-guide sa kanila sa bawat decisions nila, na makapagbibigay din ito ng glory sa iyo, makapagbibigay din ito ng honor sa iyo, at ikaw po yung magbe-bless ng nation, ng hindi lamang ng bansang Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Alam niyo po yung nangyayari ngayon sa bansang Israel at sa mga karatig bansa nito. Lord, unti-unti nangyayari na yung nakasulat sa Book of Revelation. Ang magagawa namin ngayon, Lord Jesus, ay we pray sa bansang Israel na ikaw pa rin po ang manguna. Bayan mo yan, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na mag-bless sa bansang Israel. At sasabi mo, Lord, kay Abraham, Lord, na ibe-bless mo kung sino yung nagbe-bless sa bansa na yan. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoong Diyos, na mabigyan mo kami ng opportunity na ipinapanalangin namin sila, tinataas namin sa iyong bansang Israel. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, yung mga OFW na nasa ibang bansa, hindi lamang sa bansang Saudi o sa bansang Iran, sa bansang Israel, kundi saan mang panig ng mundo, ikaw na patuloy na mag-ingat sa kanila. Yung buong buhay nila, maisuko nila sa iyo. Gaano man sila kabisi, huwag mawala sa isipan nila na merong Diyos na pwedeng tumulong sa kanila. Higit sa lahat, magawa nila yung plan of salvation mo, na hindi puro sa sarili lamang yung uunahin nila, kundi ito na yung panahon na ikaw naman po yung unahin ng bawat isa. Ikaw naman po yung unahin na aming mga puso, na aming pong mga kalakasan, dahil ito na po yung panahon na alam po namin na malapit ka nang babalik. Marami pong salamat sa lahat na ito, muli pagpapala sa mga nanonood at nakikinig sa oras na ito. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi nga, hindi ang dami ng ginagawa para sa Diyos ang nakakapagpalugod sa Kanya, kundi ang pusong nagtitiwala sa Kanya. God bless us all.